Amos, mag-last topic tayo kay Attorney Claire kung nakalive. Ito, nakalive na siya. Ginugulo mo ang mundo. Rimulya, bumanat kay Senator Bato. Ginugulo mo ang mundo. O, ito na. Last topic tayo kay Attorney Claire. Last topic, ma'am. Yung pag-almay ni Ombudsman Rimulya, di ba? Nalaman mong may warrant of arrest ka, bigla kang nagtago. Ba't ginugulo yung mundo eh? Malakot kasi yung mga gawain. Oh, sa totoo lang mga ka-clear, dahil dito sa warrant of arrest na to, para sa iisang tao, mga ka-clear, para sa iisang taong kaalyado ng mga DDS, talagang nagulo. Di ba? Totoo naman eh. Na news. Global. Di ba? Globally, na news. Kung ano ang nangyari sa Senado. Kung paano ang isang senador na may warrant of arrest ay nagkaripas tumakbo, nadapa. Tapos, prinoteksyonan ng kapwa senador na mga kaalyado at after that, nakawala sa protective custody. Di ba? Pero ngayon, parang ayaw na pag-usapan. Ang idinidiin is Senator Alan Cayetano. Ay, NBI. Diba? So, tuloy. Sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Oh, totoo naman yun mga ka-clear. Totoo naman yun. Kaya lang syempre sabihin na, meron pa kaming legal issue sa Supreme Court Mga ka-clear, ayaw natin pangunahan ng Supreme Court. Diba? Ayaw natin pangunahan ng Supreme Court. Hindi natin alam kung ano magiging desisyon yan, kung papabor ba o hindi. Diba? Pero sa akin, katulad ng in-explain ko, kapag ikaw, kung ang bansa natin, nagbigay na, ibinigay na, isinuko na, ang jurisdiction sa isang International Criminal Court, ayon sa Section 17 ng RA 9851. Sinuko mo na. Ba? So, sabi niya, sige, kayo na mag-decide. Kayo na mag-imbestiga. Di ba, ibinigay mo yung jurisdiction sa International Court. O sabihin natin sa state. Pero dito, sige, International Court tayo. Di ba? Kung ang International Court mismo na binigyan mo yung jurisdiction sa kanya, kayo na mag-decide. Diba? Kayo na mag-decide. Di ba yung warrant of arrest na yon? Yung warrant of arrest na yon, dapat kilalanin. Kasi, sa Constitution din naman natin, kinikilala natin ang mga international law. Diba? Ang international law, kung saan tayo ay miyembro, diba? Na kinikilala natin. Yung mga international law niyan, they form part of the law of the land na dapat nating kilalanin. Okay, now ang tanong. At the time na ginawa yung di umanong krimen, miyembro tayo As early as 2009, miyembro tayo. So, ibig sabihin, yung jurisdiction niya at that time, kinikilala natin. So, kung kinikilala natin, binigay natin ang jurisdiction sa kanya based sa RA 9851. Diba yung warrant of arrest na inisyu ng ICC o ng International Criminal Court, dapat kilalanin natin. So tanong, dapat ba ba siya dumaan sa local? So malaking question mark yan, di ba mga ka-clear? Malaking question yan. Pero kung isipin mo, kung ibinigay mo yung jurisdiction doon at kinalala mo yung warrant of arrest, parang dapat hindi na siya dumaan sa local court. Diba? Bakit nga? Kasi pwede mo isurrender. Sinurrender mo dahil kinilala mo yung jurisdiction ng international court. Kinilala mo yung warrant of arrest doon. So, pero anyway, merong mga miyembro yata ng ibang, may ibang miyembro ang Supreme Court Justice, no? Na sinasabi, parang dapat dumaan, yung iba dapat hindi na dumaan. So, doon kasi sa RA 9851 natin, clear kasi yung pagkakasabi na to surrender
or extradite. Pero maliwanag din na sinabi ng Supreme Court sa isang circular na yung extradition, it only involves requesting state. So can you consider the ICC as requesting state? No. Hindi siya state. Napasok ba siya sa extradition o surrender? Diba? Kasi pag surrender yan, tapos ginamit mo tayo extradition, edi extradition yun. Hindi siya surrender. Diba? Yun lang ang ating pagkakaintindi sa batas. Diba? Sila din ang gumawa ng batas So, na di yun, natin alam kung ano na ang magiging damdamin ng Supreme Court dito. We do not know. But anyway, sige, ito na. Balik tayo. Is that the hero we want to portray? Ay, Diba? oo nga. Teka lang. Yes! Hero daw siya. Pinoportray siyang hero. Pinoportray siyang hero ng mga kalyado niya. Robin Hood. Na yung kanyang pagpasok para mabago ang liderato at yung kanyang pag-alis para ma-save ang Senado instead na sa kanya mag-focus ng atensyon, yun daw ay isang heroism. Ito daw ay isang kabayanihan. Kasi may risk. No? May risk siyang ginawa. Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is indication of guilt. Tama. Well, tama. Flight is an indication of guilt. Diba? Yun nga. Katulad ng babanggitin natin. Sinabi ni Senator Robin Padilla, kung wala kang kasalanan, lumabas ka. Ay, sabi naman ni Lord De Vera, ay, oo nga, lumabas. Lumabas ng Senado. Hindi para harapin yung warrant of arrest, kundi lumabas para bumili ng burger. Yan. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Okay, thank you. Sir, if ever lang po na, I know investigations pa naman ito yung mangyayari, but if ever mapatunayan na stage, na scripted lahat ng nangyayari, ano yung mga kaso na pwede natin isang... Obstruction of justice ang pinakamabigat. I think, sa ngayon. Including senators. Teka lang, yung nagpaputok, hindi lang siya obstruction of justice. Tingnan natin, baka may binanggit pa siya. Hindi ko pa ito napanood ng buo. Whoever is found to be in on it. Diba? Okay, thank you. Ay, tapos na doon. Diba? Sa obstruction of justice can be, so kasama doon yung ibang mga senador, kasama doon si Senator Robin, parang tinatawan-tawanan lang niya, mga kaklir. Well, anyway, meron tayong, after this, mga kaklir, kasunod na yung topic natin doon sa, oo, ang dapat daw, tuloy-tuloy na natin ito, mga kaklir, kasi is orchestrated, stage. So, puntahan natin ngayon, na galaiting si Senator Alan Cayetano, KNBI Director, matibag. Bakit siya? So, i-analyze lang natin, mga kaklira. Bakit siya nagagalit kay matibag? Ha? I-analyze natin sa susunod nating video. Okay? Thank you so much kay RJR Villaspert. Thank you sa sticker and tangerine greetings from Minneapolis. Maraming salamat po celebrating my birthday. Watching my favorite lawyer. Wow, thank you. Love you forever, Tonica. You made my day and year. Happy birthday to you. Yan, tangerine. Happy birthday. Okay, see you in a while, mga kakli, Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tusin Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, yes, Mami Corazon, and Attorney George Aquino. See you in a while, bye-bye. Salamat, attorney. Sakto, 11 o'clock, oh. Alright, so, dito tayo magtatapos. Sakto, Sir Leonardo, Don Official, Yolande Yamada, Jenny Ramos, sakto. Alright, mga kapsat. So, yun lang po ang ating mga topics for tonight. Tingnan natin kung anong pag-uusapan natin bukas at updates. So, again, maraming salamat po sa mga sumusuporta pa rin, no? Mabsat, no? Sa mga naiwan, thank you very much po. So, good night, Mabsat. Para kahit pa paano, 11 o'clock tapos tayo, no? Hindi na tayo mabatang madaling araw. Alright, maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Paalam. Maestro Paulie signing off. Bye-bye.
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi kaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa